alin yung bato na pagtatayuan? Basahin natin ang unang Korinto 3:11. Hindi si Pedro yon. Sabi ng Katoliko, si Pedro raw yung pagtatayuan, hindi totoo yon. 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayon, si Kristo Jesus ang saligan, siya yung bato. Kaya magiging matibay ang iglesia na itatayo na, dati kasi nabuwal, kasi ang magiging saligan ng pundasyon, si Kristo, hindi na tao. Si Kristo na ang magiging pundasyon. Siya ang pundasyon, pati ang mga apostol, sa kanya isasali. Kumbaga, pati ang apostol, matatayo sa ibabaw ng pundasyong Kristo. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 2, versikulo 20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Ngayon, si Pedro ay kaambato. Paano mangyayari yun na si Pedro ang bato? Mismo siya, nakasalalay siya kay Kristo. Si Kristo ang pangulong bato sa panulok. Sabi ni San Pablo, itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok na sa kanya ang buong gusali na kalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yan ang iglesyang totoo. Yung natayo sa ibabaw ni Kristo. Hindi natayo sa ibabaw ni Pedro. Kasi pati si Pedro, doon din nakatayo sa ibabaw ng Kristo. Yun ang kanyang batayan, yun ang kanyang stronghold. Doon siya nakabaon, si Pedro. Hindi si Pedro ang pagbabaunan o pundasyon. Si Kristo ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. At ang tawag diyan, kapatid, ay iglesia ng Diyos. Yan ang binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. 20:28 ng gawa sa Bibliang Katoliko. Basahin mo, kapatid na Luz. Ito po ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Yun ang iglesia ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang iglesia ng Diyos. Ayon sa Biblia, sa lahat ng Biblia yan po ang nakasulat. Kaya tama yung sinasabi ni kapatid na Jess na ang isang pamantayan ang dapat Diyos ang nagtayo, hindi tao. At ang unang itinayo ng Diyos na iglesia, ang iglesia ng mga panganayang Israel. Na ito nang mawasak dahil pinagsamantalahan ng mga pastor, isinugo niya ang anak niya para ipunin at itayo. At ito'y naitayo sa ibabaw ng pundasyong bato na ang batong yaan ay si Kristo. Ngayon, saan niya nag-umpisa? Tama rin si kapatid na Jess doon, sa Israel nag-umpisa yan. Hindi yan sa Roma nag-umpisa, hindi yan sa Pilipinas, hindi sa Amerika. Sa Israel nag-umpisa. Kailan niya nag-umpisa? Hindi nung anyo 30. Nag-umpisa yan bago pa anyo 30. Sa panahon pa ni Moises, pagkalabas nila sa Ehipto, nag-umpisa na ang tunay na iglesia o bahay ng Diyos. Ngayon, para patunayan yan, kapatid, no panahon pa ni Moises yan, basahin natin ang Hebreo 3:1. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya, na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. Kita mo, sa sangbahayan ng Diyos o sa iglesia ng Diyos, tapat si Moises. Kaya lang, dumating yung panahon, pinalitan na siya ni Kristo. Para lang si Moises tapat, si Kristo naman tapat din. Kaya nagkaroon ng pagkakaiba ng tagapamahala. Unang tagapamahala si Moises, ang sumunod si Kristo sa bahay ng Diyos, na ang bahay ng Diyos ay ang iglesia. Ngayon, kailan panahon niya nag-umpisa?
sa panahon na kung ayon sa turing ng mga scholar ay 1200 BC. Sa panahon ni Moises nang ilabas niya ang Israelita mula sa Ehipto. Yan po ang dapat niyong mapansin, kapatid. Doon nag-umpisa yan. At ang nagtayo, ang Diyos, ang unang tagapamahala, si Moises. Pagdating ng panahon, di sinugo si Kristo. Sabi ni Pablo, si Moises ay tapat, si Kristo naman ay tapat. Siya ay tapat sa naglagay sa kanya, gaya rin naman ni Moises sa buong sambahayan niya. Kaya yun ang span of time na nilalakad ng istorya tungkol sa tunay na iglesia. Pero para sabihin na ang iglesia, ang unang puno ay si Pedro, hindi po puno si Pedro ng iglesia, kapatid. Walang mababasa sa Biblia na si Pedro'y nagpuno sa iglesia. Nung kasalukuyan ng mga apostol, ang namumuno po ay si Kristo. 3:6 ng Ebreo. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ngayon, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ang namumuno sa panahon ng ating mga apostol ay ang Panginoon Kristo. Gaya ni Moises, siya ang namuno sa panahon ng Israelita. Pagdating ng panahon ni Kristo, siya naman ang puno. Ngayon, bago pumanhik sa langit ang Panginoong Kristo, sino ang inihalal niya na magiging tagapamahala ng iglesia bago siya pumanik sa langit? Pakinggan nyo sa Kolosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipatupad ang salita ng Diyos. Ang sumunod pa lang namuno, si Apostol Pablo, hindi si Pedro. Kapatid, napakaligaw na si Pedro ang puno. Meron ba naman puno, inaatake ni Pablo? Kung si Pedro ang puno, inatake nga siya dahil gumagawa siya ng hindi tama Basahin natin ang Galatia sa Kapitulo 2, kapatid na Daniel. Ganito ang sabi ni Pablo kay Pedro. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kanya ng mukhaan, sapagkat siya'y nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil. Palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga hentil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ayon, pinagsabihan niya si Pedro sa harapan ng lahat ng mga apostol Kasi siya ang may karapatan, siya ang inilagay ni Kristo na para magpatuloy ng kanyang trabaho bilang tagapangasiwa ng iglesia, hindi si Pedro, kapatid. Kaya kung si Pedro, biro mo, papa, pinagsasabihan ni Pablo. Hindi naging papa sa Roma si Pedro dahil hindi siya destino sa Roma. Si Pedro ay apostol sa mga Israelita at hindi para sa hintil. Wala sa kanyang autoridad ang mga hintil. Miski si Pedro mismo, kumikilala sa authority ni Pablo. Basahin natin ang sulat ni Pedro sa 2 Pedro 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid,
na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Kinikilala ni Pedro yung karunungang na kay Pablo eh. Sabi niya sa mga kapatid, sabi ni Pedro, alalahanin ninyo ang pagpapahinuod ng Panginoon ay pagliligtas. Gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Pinagsabihan na siya ni Pablo, mahal niya pa rin si Pablo eh. Kasi yun ang tagapangasiwa niya eh. Mas mataas si Pablo kaysa sa kanya eh. Ang katunayan, sabi niya, ariin niyo yung kanyang mga sulat, may mga karunungan doon, mahirap unawain. Kita mo? Kaya kapatid, hindi totoo na si Pedro ang nangasiwa sa iglesia o unang papa, kundi ang nangasiwa, pagpanik sa langit ni Kristo ay si Apostol Pablo. Siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia sa kanyang kabuuan. Yun ang sinabi niya kay Ananias. Basahin natin ang 9:15 ng Gawa. Datapwat, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Si Pablo ang wika ay sisidlang hirang sa akin, a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Nasakop niya pati ang Israel ng pangangasiwa ni Apostol Pablo. Kaya nga siya makikita mo, siya ang may pinakamaraming sulat sa Bagong Tipan. Pati sa mga Ebreo, sumulat siya. Pati sa mga Romano, sa mga taga-Korinto, taga-Tesalonika, ang may pinakamaraming sulat na nagtuturo si Apostol Pablo. Kasi siya ang inihalal ni Kristo na tagapangasiwa ng iglesia pagkapanik niya sa langit. Yun po ay ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, nabasa nyo, bakit si Pablo humahatol? Bawal naman ni Kristong humatol. Hindi po bawal ni Kristong humatol, kapatid. Wala pong contradiction sa Biblia. Sino ba yung binawalan ni Kristong humatol? Basahin natin ang Mateo 7:1.